Magandang umaga po sa lahat po ng ating mga tagapakinig ng ating programang My Morning Mana. Sa lahat din po ng ating mga kapatiran sa Pentecostals of Jordan. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan sa bansang Pilipinas at sa lahat ng mga sumusubaybay ng programang ito. Good morning or good afternoon pala sa inyo dyan. No? Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa gawaing ito. At pag-aaral po tayo ngayon sa salita ng Panginoon sa aklat ng Luke chapter 4. Verse 31 hanggang, anong verse ba ito? 31 hanggang, nawala ako, 44. Ito na pala, hanggang 44. Basahin natin mga kapatid. Dito natin malalaman o maririnig yung istorya ng lalaking sinapian ng masamang espiritu at yung pagpapagaling ni Jesus sa maraming mga tao. Mula roon, si Jesus ay nagpunta sa Capernaum, Galilee. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga. At nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus, na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumayas ka sa taong yan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lang nagsalita at ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri na pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa, pinalayas niya ang masamang espiritu." At sumunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyena ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglilingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas ang maraming mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos!" Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila siya ang Mesiyas. Sa umagang ito, pag-uusapan natin ang topic na nagsasabing freedom. Kalayaan. Hindi po ngayon June 12 na Independence Day. Pero ang ibig po sabihin dito ng kalayaan ay kalayaan mula sa karamdaman, kalayaan mula sa pag-aalipin ng demonyo. Meron pong istorya dito na isang tao na naalipin ng demonyo. Siya po'y na-possessed ng demonyo. Hindi niya kagustuhan yun. Hindi niya kagustuhan yun. Pero ang demonyo ay nandoon nga. At panay sigaw pa, na ikaw ang anak banal ng Diyos at panahon na ba para kami lumayas o ano ba? Pero sinabi ng Panginoon, "Tumahimik ka, lumayas ka sa taong yan." Dito po natin makikita ang kapangyarihan ng Panginoon. Dito po natin makikita ang authority ng ating Panginoong Hesus. Excuse me. Dito po natin makikita kung gaano po kagaling ng ating Panginoon. Dito po natin makikita kung gaano siya magpakita ng maraming milagro. Dito po ay pinalaya niya yung itong tao na mula noon ay naging alipin ng demonyo, na-possess siya ng demonyo. Dali-daling pinalayas ni Jesus at ang tao nga ay iniwan ng demonyo at hindi man lang sinaktan. Ganyan po kung ang Diyos magpakita ng milagro. Bibigyan tayo ng kalayaan na talagang napakagaling. Pagkatapos ng pangyayaring ito, meron namang lagnat yung mama o yung biyena ni Simon Pedro. Kaya nga, si Simon Pedro hindi pwedeng maging santo papa kasi may biyenan siya. Ibig sabihin, may asawa. Kasi sabi naman kasi ng ibang relihiyon na ang pinakaunang pope daw ng Roman Catholic Church ay si Pedro. Dapat pala ang pope ay mag-asawa kasi si Pedro may asawa. Anyway, let's set that issue aside. Isang tabi natin yung issue yan. Kasi dito, mababasa natin, si Pedro ay may biyenan. Pwede ka magkaroon ng biyenan na wala kang asawa. Anyway, nagkasakit nga yung biyenan ni Pedro at pinatawag nga si Jesus. The good news is this.
when we call on Jesus, He is there. Sabi ng Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee. Kung tatawagan natin si Jesus, siya po ay sasagot sa atin. Kung tatawagan natin ang Diyos, walang pagdadalawang isip na tayo po'y kanyang tutugunin. Dito po, pinatawag na si Jesus, pinapasok sa bahay nila, at si Jesus naman po ay talagang alerto, no? He heed their calls, no? Siya ay nakinig sa kanilang tawag, siya po ay nag-respond agad sa tawag ng ating Panginoon. More than pa ito sa 911, no, ng Davao City. Higit pa ito sa 911 ng Davao City. God is to the rescue. Nung dumating nga doon, sinabi ni Jesus sa babae, no, pinagalingan ni Jesus, ang inutusan niya na umalis ang lagnat. Tingnan nyo, inutusan ang lagnat na umalis. Ibig sabihin pala, ang lagnat is not just a sickness, is a spirit. It's a spirit of sickness. So, spirit of infirmities. So, inutusan niya, "Hoy, lagnat, lumayas ka." Ganun po tayo mag-deal, no? Tayo po ay binigyan din ng kapangyarihan ng Diyos. Kung ikaw po ay mananampalataya, nabautismuhan o nabinyagan sa pangalan ni Jesus, no? Ibig sabihin, may kapangyarihan po tayo. Kung kayo po ay napuspos ng banal na espiritu, kayo po ay may kapangyarihan higit pa sa mga doktor. Kapangyarihan na higit pa sa mundong ito. Yung karamdaman, pwede mong utusan, "Hoy, karamdaman, umalis ka. Spirito ng lagnat, lumayas ka, wala kang karapatan sa katawang ito." Then, they will flee. Si Jesus Christ po ay ginawa po ito, inutusan yung lagnat. Umalis nga po yung lagnat. Siguro nagtampo yung lagnat. No, pinalayas ni Jesus eh. Pero tingnan niyo po, buong araw hanggang sa paglubog nito, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, pinagaling ng ating Panginoon. There's no excuse, there's no big sickness, there's no small sickness. Para sa ating Panginoon, walang maliit, walang malaki, pag ang Diyos pag-uusapan. Kasi sa harapan po ng Panginoon, sabihin mo man yang malaki, para sa Kanya maliit yan. Sabihin mo mang maliit, sa'yo yan, pero sa Panginoon, hindi nagmamatter yan. Walang maliit, malaki nga sa Kanya. Now, anong ibig ko iparating dito? Kung meron man tayong dinadaanan ngayon at ilapit natin sa Panginoon, at minsan mag-iisip tayo, nakakahiyang ilapit sa Panginoon kasi sobrang liit naman ito. No, God is still concerned with you. Kahit gaano man yan kaliit. Umaaray sabihin mo, nakakahiya sa Diyos ilapit ito, baka hindi niya sagutin kasi sobrang laki. Ulitin ko po, ang Diyos nga po natin ay hindi nakatali dun sa laki o liit ng ating pag-iisip, no? Kasi sa Panginoon po, walang maliit, walang malaki. Pareho po yan, pantay-pantay lang yan sa Kanya. Kung kailangan, ganito po yung kasimple ganito po yung kasimple. Kung tayo po ay may problema, example lang ito. Ang problema natin ay nasa ngipin natin. Kailangan natin toothpick, di ba? Toothpick. Ngayon, kahit ang problema ay kasing laki na yan ng pantrak o di kaya kasing laki ng drums, toothpick lang din ang gagamitin ng Diyos niyan. Kung toothpick ang gagamitin mo sa nakalagay na karne doon sa ngipin natin para maalis yun, ganun lang din po kailangan ng Diyos. Toothpick lang din ang kailangan para alisin yung drum, para alisin yung pantrak. Kahit barko pa yan, toothpick lang. Kasi para sa Diyos, walang pagkakaiba, malaki o maliit man na problema, kaya niyang solusyonan at kaya niyang sagutin. Kahit anumang klaseng karamdaman, walang imposible sa Panginoon. Di ba? May sabi ng Biblia, Luke 1:37, "For with God, nothing shall be impossible." Kaya kung gusto po natin ng kalayaan mula sa ating Panginoon, ilapit po natin ang ating sarili sa Kanya. Anong kalayaan, Pastor? Kalayaan po mula sa tanikala o sa pagkatali ng demonyo sa ating mga kasalanan, papalayain tayo ng Panginoon yan. Kung tayo po'y nakatali sa utang, papalayain po tayo ng Panginoon yan. Kung tayo po'y nakatali sa mga problema at discouragement, papalayain po tayo ng ating Panginoon yan. Kung tayo po'y nakatali sa ating kasalanan at tinatawag na guiltiness, papalayain tayo ng Panginoon yan. Kung tayo nakatali sa ating mga karamdaman, papagalingin at papalayain tayo ng Panginoon mula dyan. So I want to challenge you, just believe on God's freedom on your life and start to pray the right prayer, claiming the promises of God. Ito po si Pastor OG na nagpapaalala po sa inyo na sa araw-araw nating pamumuhay, kailangan natin ang tinapay ng buhay
digest your morning manna today. God bless po at magandang araw once again.